Nagsisimula ang chapter na ito sa pagdating ng dalawang kaalyado ng prinsesa. Kapwa sila nag-aalala dahil ang kanilang mga mandirigma ay nahihirapan sa panghihina at depresyon mula sa huling labanan, at bumubuti lamang kapag umiinom ng bagong mga tableta. Narito sila upang humingi ng mas marami pa, at sinang-ayunan ni Blackbow ng parehong alalahanin, ngunit umiwas si Garcia sa kanilang kahilingan. Sinabi niya na magulo ang produksyon ngayon at kakaunti na lamang ang natitira. Kailangan nilang maghintay para sa susunod na batch. Nagtanong ang mga pinuno kung gaano katagal sila maghihintay. Sumagot si Garcia ng may misteryo, sinasabing dahil lihim ang lahat tungkol sa mga tableta, sinabi niyang bumalik na lamang sila at maghintay ng matiwasay. Agad namang hinimok ng kanyang kabalyero ang mga ito na umalis matapos ipahayag ni Garcia na inaasahan niyang babayaran siya ng mga gintong royal o kahit tubig sa ilog. Galit na galit ang mayabang na kabalyero. Tinawag ang mga tao bilang walang kwentang mga insekto na laging namamalimos ng pabor. Samantala, halatang naguguluhan si Garcia. Napansin ito ni Blondie at tinanong kung nag-aalala siya tungkol sa problema sa mga tableta. Tumanggi si Garcia at inamin na nalaman na niya ang solusyon. Plano niyang bantaan ang simbahan. Ipag-uutos niyang ipadala agad ang mga tableta, o ihahampas niya ang mga ulo ng mga pari mula sa Clearwater Port. Sa flagship ng Black Sails, inabot ni Garcia ang isang sulat na siyang tunay na dahilan ng kanyang kaba. Habang binabasa ito ng kabalyero, ipinaliwanag niyang galing ito sa isang especially iya sa Hermes. Inilalantad ng sulat na nasakop ng simbahan ang kabisera ng kaharian at inakusahan si Reyna Lina ng Everwinter na itinatago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam sa loob ng maraming taon. Nabahala ang kabalyero sa balitang ito, at dito idineklara ni Garcia na sawa na siya sa pananaw ng Clearwater Port at desididong maglakbay sa ibang lugar upang magpalipas ng oras. Nahulaan ng kanyang kabalyero na gusto niyang samantalahin ang kaguluhan sa Everwinter upang mailigtas ang kanyang buhay. Hindi niya tiyak kung makakapasok siya ng maayos. Kinumpirma ito ni Garcia, na binanggit ang kanyang hanggal na kapatid na si Timothy na abala sa pagsasama-sama ng silangan at walang pakialam sa kanya. At tungkol naman kay Roland, isa itong tangana, sa kamanghamanghang paraan, nakuha ang Longsong Fortress, ngunit bumalik sa bayan sa hangganan pagkatapos. Sigurado si Garcia na takot ito sa kanya, dahil siya ang laging nananakot dito hanggang mapaihi ito sa pantalon. Masaya ang kabalyero na wala nang humahadlang sa daan ni Garcia patungo sa pagiging reyna. Ang eksena ay lumipat sa banal na lungsod, kung saan nakikita natin ang mga mataas na pari na nagtipon sa kanilang silid sangguni. Sinisiyasat nila si Arsobispo Typhon tungkol sa sitwasyon ng batas at kaayusan sa Everwinter. Iniulat ng matandang lalaki na bukod sa ilang matitigas na mga maharlika sa Everwinter, karamihan sa mga tao ay talagang tinatanggap ang pagkuha ng simbahan. Nangako siya na ang mga maharlikang hindi magbabago ay haharapin isa-isa. Pagkatapos ay nagpa siya ang isang babae na patayin na lamang ang mga walang isip na maharlikang nagpapakasasa. Biglang nagsalita ang isa pang obispo, sinasabing dapat silang maghintay na hamupa ang mga bagay sa kaharian bago tanggalin ang mga maharlika. Sa ganoong paraan, hindi makakaranas ng pagtutol mula sa mga tao ang simbahan. Sa kasalukuyan, balak niyang ialok sa mga maharlika ang mga posisyon na kapantay ng kanilang kasalukuyang titulo sa ilalim ng batas ng simbahan, bagamat hindi na ito maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ipinaalala niya sa lahat na balak nilang alisin ang pagiging hari, kaya't hindi sila nagmamadali. Medyo nadismaya si Heather ngunit pumayag na maghintay na lang para sa ibang araw bago patayin ang mga maruruming maharlika. Mukhang ang mga pabirong puna ni Heather ay nagpagulo sa damdamin ni Typhon. Pagkatapos ay tinanong ni Pari Main ang kanyang kaibigang si Typhon tungkol sa sitwasyon sa kastilyo. Bilang tugon, iniulat ng matanda na ayon sa pinakahuling impormasyon, hindi bumalik si Haring Timothy sa lungsod ng hari matapos ang kanyang pagkatalo, kundi dumiretso sa silangan. Sa digmaan, isinama niya si Duke Francis upang labanan si Reyna Garcia ng Clearwater, ngunit siya mismo ang natalo at si Duke ay namatay. Kaya't mabilis na kumilos si Timothy upang hatiin ang teritoryo ng Duke sa silangang rehiyon. Natuwa si Pari Min sa balitang ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na panatilihin ang supply ng mga gamot, upang balansihin ang lakas ni Garcia at Timothy. Hinulaan niya na sa loob ng 2 taon, wala ng sundalo ang matitira sa buong kaharian ng Grey Castle.
Mukhang sinasadya nilang itulak ang dalawang panig na maglaban para sa trono. Pinadala pa nila ang mga bulok na gamot kay Garcia Wimbledon upang pahinain ang parehong panig. Dagdag pa, ang mga gamot na ito ay nakakaadik at humuhutot ng buhay sa mga gumagamit. Pagkatapos, ibinunyag ni Typhon ang tungkol sa ating bayani. Iniulat niyang tumanggi itong gumamit ng mga gamot o tanggapin ang tulong ng simbahan. Hindi rin interesado ang bayani sa pakikipaglaban para sa trono at bumalik sa bayan sa hangganan matapos masakop ang Longsong. Katulad ng iba, nagtataka si Min kung paano nagawang pabagsakin ng ating bayani, si Min, ang Longsong Fortress. Sumingit si Lady Heather, sinasabing baka minamaliit nila ang lakas ni Prinsipe Roland. Inamin ni Min na labis siyang humanga sa pagkuha ni Roland ng Longsong Fortress at ipinapakita nito na mayroon siyang lakas. Ngunit sigurado siyang gaano man katalino ang isang tao, kung wala itong sapat na yaman, hindi ito tatagal. Dahil pinili niyang umatras sa komportableng bayan sa hangganan, malinaw na hindi na siya interesado sa Grey Castle. Kaya't hindi na siya banta sa mga plano ng simbahan. Sumang-ayon ang babae, sinasabing totoo naman ito sa teorya. Inilabas niya mula sa kanyang damit ang isang papel na may pangalan ng simbahan, kasama ang isang maliit na kutsilyo. Iniabot niya ito kay Min at tiniyak na ang impormasyong ito ay totoong-totoo. Nang mabasa ni Min, nalaman niya na may mga mangkukulam sa tabi ni Prinsipe Roland. Sa border town, isang tagapayo ang bumisita sa ating bayani, lubos na nagtataka kung bakit 20% lamang ng ani ng mga serf ang singil na buwis kapag sila'y naging malaya. Inamin ng tagapayo na kahit 50% ay ituturing pa ring mababa. Ipinaliwanag ng prinsipe na ang layunin niya sa pagsingil ng 20% ay upang mabili ang natitirang ani sa isang tiyak na halaga. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pera ang mga tao, at gugugulin nila ito sa mga produkto. At si Prinsipe Roland ang magbibigay ng mga produktong iyon. Isang sitwasyon na pabor sa lahat, kung saan ang pera ay bumabalik sa kanya at angat din ang antas ng pamumuhay ng mga tao. Biglang pumasok si Knight Carter, excited na nagulat na bumalik na si Sean dala ang mga binhi ng tanim mula sa Clearwater Port. Ang taong tinutukoy ay nakangiti na parang nanalo ng jackpot habang ipinapakita ang lahat ng halaman na hiniling ng prinsipe. Una, may mais na pinapakita niya, na nagpatigil sa lahat at halos tumulo na ang laway ng kasama ko dito. Pagkatapos, nilabas niya ang mga patatas, at ang ating bayani ay agad na lumundag papunta dito na parang magluluto ng French fries. Narinig ito ni Sean at tinanong kung ano ang French fries. Ang prinsipe ay nagkwento tungkol sa pagkain ng mga ito sa isang marangyang pista kung saan tinawag ng chef ang mga ito na fries. Sunod na dumating ang tubo, at tuwang-tuwa ang ating bayani, inaasahan ang matamis na hinaharap. Pero si Knight Carter ay hindi mahanap ang tamis nito kahit matapos kagatin ito. Samantala, ang matandang lalaki ay natataranta, nanginginig na parang dahon. Medyo nagdududa siya na baka sinapian ng demonyo si Prinsipe Roland, pero ngayon sigurado na siya matapos makita ang ganitong katalinuhan. Sigurado siya na nagbago ang personalidad ni Roland, at kakaiba ang kilos niya. Naririnig niya ang mga bagay na hindi niya alam na umiiral, at may kaalamang wala pang ibang nakakarinig. Pero sa kabila ng lahat ng ito, wala siyang makitang masama sa mga nagawa ng prinsipe. Kaya't nagpasya siyang isantabi ang mga iniisip na iyon dahil hanggat gumagawa ng mabuti si Roland, kahit na parang demonyo siya ng kaunti, ayos lang. Inabot ni Roland ang tubo sa matandang lalaki, na agad isinawsaw ang ngipin nito, upang tikman ang tamis. Sa pagtatapos ng araw, si Roland ay pagod na pagod, iniisip ang ulat ni Sean, at natuklasan niyang ang kanyang kapatid na si Garcia ay mayroon din ng mga tableta ng simbahan. Ngayon, nauunawaan niya kung bakit tinutulungan ng simbahan silang dalawa ni Garcia sa mga tableta, gusto nilang mag-udyok ng gulo. Dahil dito, plano niyang maghanda ng mga sandatang mabilis ang pagpapaputok upang kontrahin ang mga nagbabadyang panganib. Biglang dumating si Anna, na nagulat sa kanya. Biniro ng prinsipe na laging bigla ang sumusulpot si Nightingale, at ngayon ay ginagawa na rin ito ni Anna. Tinanong niya kung bakit siya narito sa halip na nasa klase. Ipinaliwanag niyang nahihirapan siya sa isang pisika na problema, at siguro Scroll ang nagpadala sa kanya para humingi ng personal na tulong. Matapos makita ang problema, inamin niyang hindi rin siya eksperto sa quantum mechanics.
Subalit sinubukan pa rin niyang magturo, at sumabak sa mga bagay tulad ng iba't ibang dimensyon. Habang sila ay nag-aaral, lumalim na ang gabi, at natapos nila ang kanilang mga pag-aaral. Nang oras na para magpaalam, nagbahaginan sila ng matitinding tingin na nagpaiinit sa kanilang pisngi. Mabilis silang tumingin sa ibang direksyon, na nararamdamang awkward. Ang prinsipe ay masyadong nahihiyang kumilos, pero si Ana ang unang gumawa ng hakbang, lumapit siya ng kaunti. Sa wakas ay nagtipon ng lakas ng loob ang prinsipe at dahan-daang inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang kanang tainga. Nang sila'y nag-relax, naglapit sila at naghalikan. Dumating ang isa pang araw sa border town. Si Nightingale ay tumingin sa paligid, at napansin ang mga slogan na nakapaskil sa lahat ng dako, na hinihikayat ang mga tao na magtrabaho ng mabuti. Curious, tinanong niya kung bakit naroon ang mga slogan. Ipinaliwanag ng prinsipe na ang mga ito ay para magbigay inspirasyon sa mga tao na bumuo ng kayamanan sa pamamagitan ng pagsisikap. Naniniwala siya na balang araw ang mga salitang ito ay magiging totoo at tatagos sa bawat isa. Samantala, nakita natin si Ana na kumakain ng mga bagay na maaaring bahagi ng isang chemistry lab. Nagtataka siya kung bakit nila tinutunaw at binubuo muli ang mga maayos na glass cups. Sa sagot, ibinunyag ng prinsipe na ang mga ito ay para sa mga alchemist na bibisita sa border town sa hinaharap. Kinuha ni Nightingale ang isang funnel, kunwari wine glass ito, at nagtaas ng imahinasyong toast habang tinititigan ito ng kanyang curious na mata. Ipinaliwanag ng prinsipe na siya'y abala sa pag-isip kung paano gawing malinaw ang baso mula sa buhangin, kaya't ginagamit muna niya ang mga available na baso. Ito'y lalong nagpalito kay Nightingale, nagtatanong siya kung paano nagiging baso ang buhangin. Ipinaliwanag ng prinsipe na kailangan nilang i-refine ang buhangin para makagawa ng malinaw na baso. Kung hindi, ito'y lalabas na kayumanggi o berde. Ang mga kagamitan sa chemistry ay kailangang puro at walang kulay. Samantala, patuloy si Nightingale sa paglalaro ng mga kagamitan at nakatanggap ng playful bump sa ulo. At patuloy pa rin ang ating bayani sa pagtuturo kay Ana tungkol sa kanyang mga plano sa paggamit ng mga kagamitan para sa acids at paggawa ng mas maraming eksperimento. Matapos ang bump, umalis si Nightingale habang nagpatuloy ang prinsipe sa pagtuturo kay Ana. Napansin ni Nightingale ang masasarap na mga snack sa mesa at hindi niya napigil ang kumuha ng isa. Bilang isang medyo snack lover, kumuha siya ng snack gamit ang kanyang mga daliri. Dinagdagan ito ng kaunting asin at isinama sa isang maliit na steamed bun at kinain ng malaki. Ang lasa ay agad siyang dinala sa langit. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, parang naglalakad siya sa isang matabang bukirin ng trigo, tinatamasa ang bawat kagat sa kanyang witty na amoy at kamanghamanghang texture. Ang palaman sa loob ay pumuputok ng kabutihan, at ang aftertaste ay tila walang katapusan. Napansin ni Roland na ang dalaga ay nag-e-enjoy sa snack mag-isa, at masayang sinabi na ito'y isang steamed bun na ipinagawa niya sa chef. Pagkatapos ay nagpasya siyang hugasan ang kanilang maruruming kamay at magkaroon ng afternoon tea para pagsaluhan ang masasarap na mga pagkain na ito, at ang dalawang dalaga ay sabik na naghihintay. Habang tumatagal ang araw, ang nakakapasong init ng araw ay nagpapahirap kay Nightingale na imulat ang kanyang mga mata. Samantala, si Prinsipe Roland ay nagpapatawa kasama si Ana, at may munting ngiti sa mukha ni Nightingale. Unti-unti nang dumidikit ang kanyang mga mata habang bumabagsak sa tulog, at ang kanyang mga isip ay puno ng mga pangarap ng pagpapakasal sa ating prinsipe. Sa kanyang panaginip, siya'y naglalakad pababa ng altar ng isang malaking simbahan, na pinalilibutan ng iba pang mga mangkukulam. Pagdating sa altar, inangat ng prinsipe ang belo mula sa kanyang mukha, inihahayag ang kanyang tunay na kagandahan, at sila'y naghalikan. Habang siya'y naliligaw sa panaginip na ito, masaya si Ana. Pabirong sinabi ni Ana kay Prinsipe Roland na tumahimik dahil sigurado siyang ang nakatatandang kapatid niya ay nananaginip ng maganda. Ito lamang ang paliwanag sa ngiti sa kanyang mukha. Sunod, bumalik tayo sa banal na lungsod kung saan naroon muli ang tatlong arsobispo. Malalim ang kanilang usapan tungkol sa pagpuksa sa mga mangkukulam na inaalagaan ng ating bayani sa bayang nasa hangganan. Gayunpaman, dahil naghahanda na ang simbahan na salakayin ang Wolfheart, kulang sila sa mga sundalo. Inatasan ni Arsobispo Maine si Priestess Mira na pamunuan ang maliit ngunit elite na unit na tinatawag na Judgment Army.
Kumpiyansa siyang makakamit ng mas magandang resulta kung si Mira ang pupunta sa bayan sa hangganan kasama nila. Agad namang sumang-ayon ang priestess, at handa na siyang linisin ang bayan mula sa kasamaan. Sa basbas ni Min, inutusan siya na pumunta agad sa bayan upang magsiyasat, at sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Biniro naman siya ni Lady Heather tungkol sa pagbibigay ng pansin kay Priestess Mira. Tinatanong kung siya ba ang susunod na malalaking tao sa simbahan o kung may paborito lang si Min. Sa narinig, nagalit si Priest Typhoon, na hindi gusto ang kanyang pabirong tono, at pinaalalahanan siya na mahalaga ang sitwasyon dahil kasangkot dito ang hari at mga mangkukulam, at hindi nila ito dapat baliwalain dahil maaaring maapektuhan ang mga plano ng simbahan. Sumang-ayon si Min, iniisip na maaaring kinukupkup ng ikaapat na prinsipe ang mga mangkukulam. Kumbinsido siyang naakit ang prinsipe sa kanilang kagandahan, at ngayon ay sunod sa niran ito sa kanila. May mga balita ring kumakalat na ang bayan sa hangganan ay tumatanggap ng mga mangkukulam, at nakikita ito ni Min bilang isang direktang hamon sa awtoridad ng simbahan. Gusto niyang ayusin ito bago pa lumala, at iniisip pa nga niyang pumunta mismo sa bayan kung sakaling mabaigo si Mira sa kanyang misyon. Pagkatapos, tumungo ang eksena sa isang tagong lugar kung saan kinidnap ng mga mangkukulam ang isang lalaki. Binuhusan nila siya ng tubig para magising, at nang imulat niya ang mga mata, natakot siya nang makita ang mga babae sa paligid niya. Biglang bumalik sa kanyang alaala kung paano siya nahuli ng mga babae, at siguradong sigurado siyang mga mangkukulam sila. Agad itinutok ng isa sa kanila ang kanyang kumikislap na punyal sa mukha ng lalaki, at matapos makita ang takot sa kanyang mukha, tinanong siya ng isa kung bakit siya natatakot ngayon, gayong siya ang naghabol sa mga mangkukulam noon. Sa flashback, ipinakita ang ating bayani na inatasan si Theo ng isang misyon, kung saan sinabi niya na magpakalat ng tsismis na ang bayan sa hangganan ay kumukuha ng mga mangkukulam. Sinabihan siyang kung mahuhuli siya ng mga mangkukulam, sabihin niyang kasapi siya ng Cooperation Association. Nang sabihin ni Theo ito sa mga mangkukulam, nagulat sila. Ngunit isang babaeng may hawak na napakalaking espada ang biglang pumasok, parang babaeng bersyon ni Guts, at tinawanan ang sinabi ni Theo, sabing walang katotohanan iyon dahil nasa Seawind Region ang Cooperation Association. Nagalak naman ang mga babae sa kanyang pagbabalik, at agad siyang pinalibutan. Ipinapakita na ang lalaki ang hinahanap niya. Dinapensahan agad ng lalaki ang sarili, sinasabing nagsasabi siya ng totoo. Ipinahayag niya na natagpuan na ng Cooperation ang Holy Mountain at lahat ng mangkukulam ay nasa bayan na sa hangganan. Hindi sila sinasaniban ng demonyo at hindi nakakaranas ng sakit mula sa anti-phase. Binanggit din niya ang kanilang guro na si Kara, na may kakayahang magpatawag ng mga mahiwagang ahas, isang bagay na nasaksihan niya mismo. Nabighani ang babaeng nakikinig sa kanya, habang si Theo ay patuloy pang nagkwento tungkol kina Wendy at Skrull, na nagpadala sa kanya sa misyon na ito. Sa pagdinig nito, napansin ng mga babae na kung talagang naninirahan na ang mga mangkukulam sa Holy Mountain sa bayan, hindi dapat nila ito ipagkalat. Maaari nitong alertuhan ang simbahan, at kung hindi sila agad aalis doon, malalagay sila sa panganib. Ang mangkukulam na may pulang buhok ay nagtanong kung ano ang kanilang susunod na galaw, kung saan ang mangkukulam na may itim na buhok ay nagsabi na ang kanilang pinuno ay darating ngayong gabi sa hating gabi, kasama ang iba pang mga mangkukulam, kaya sila'y sasakay ng barko kasama ang iba. Pagdating kay Theo, tinadyakan niya ang kanyang upuan, na nagpada pa sa kanya habang nakatali pa rin. Sinabi ng babaeng may itim na buhok sa kanyang kaibigang may pulang buhok na sumakay na sa barko kasama ang iba habang siya ay babalik sa bayang malapit sa hangganan kasama si Theo. Gusto niyang tiyakin kung talagang natagpuan ng samahan ng mga mangkukulam ang banal na kabundukan, kaya sinabi niya sa kanyang kaibigan na ipaalam kay Tilly, ang kanilang pinuno, na pupunta siya sa bayang malapit sa hangganan. Sa susunod na eksena, makikita natin si Lady Lightning na lumilipad sa kalangitan. Ini-inspeksyon ang mga lugar na nakamarka sa parehong mapa ng kayamanan na nakuha ng ating bayani noong gabing iyon. Malaki na ang nasakop niyang lugar, at partikular na hiniling ng prinsipe na siyasatin niya ang kilalang Misty Forest, at matapos tanggapin ang hamon ng buong yabang, tuwang-tuwa siya sa paggalugad ng mag-isa. Nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan, agad niyang isinilid ang mapa sa kanyang jacket, sinisiguradong hindi ito mababasa kahit ano pa ang mangyari.
Bigla, may napansin siyang kakaiba malapit sa kanya at agad siyang lumipad patungo roon na parang kidlat. Habang tumatakbo sa kagubatan na kasing bilis ng kidlat, nadiskubre niya ang mga sinaunang guho at sinimulan niyang suriin ang lugar kung may anumang kakaiba. Inamin niyang wala siyang ideya na may ganitong lugar, dahil natakpan ito ng makapal na ulap noong siya'y nasa itaas. Kung hindi dahil sa ulan, malamang na hindi niya ito napansin. Naamoy niya ang isang nakakapukaw na bango, ang amoy ng pakikipagsapalaran, na nagpapasigla ng kanyang damdamin. Matapos maghalungkat ng kaunti, napagtanto niyang ito ang mga guhong nakamarka sa mapa ng kayamanan. Ayon sa plano, dapat niyang itala ang lokasyon at bumalik kaagad sa bayang malapit sa hangganan para iulat ang lahat sa prinsipe. Ngunit ang kanyang mapanlikhang espiritu ay nag-udyok sa kanya na pumasok ng mag-isa. Bukod pa rito, sa malakas na buhos ng ulan, bakit hindi niya susuriin ang lugar habang hinihintay itong huminto? Pagpasok niya, nakita niyang walang laman ang mga bulwagan, kaya nagpatuloy siya sa paglalim, ngunit wala pa rin siyang nakita. Ngunit habang siya'y naglalakad, may narinig siyang mahina na boses na tumatawag ng tulong. Bigla siyang natakot at agad na nagtago sa likod ng pader, habang nagpapatuloy ang parehong boses sa pagtawag ng tulong. Mahirap para sa kanya ang maniwala na may tao sa lugar na ito. Dahil ang mga guho na ito ay daan-daang taon na at nasa gitna ng lungsod. Hindi siya sigurado kung makakalabas siya rito, pero nagawa niya. Malalim sa loob ng mahamag na kagubatan. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroong tao na nagtatago rito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, nagpatuloy siya, iniisip na baka mayroong isang manlalakbay na naipit sa loob na nangangailangan ng tulong. Maingat niyang itinulak ang pinto, ngunit bigla itong bumagsak at sa harap niya ay nakatayo ang isang nakakadiring halimaw, isang nilalang na parang galing sa bangungot. Ang nakakatakot na eksena ay nagpapatigil sa kanya sa lugar, at siya'y bumagsak sa lupa nang maisip niyang ito ang parehong demonyo na nilabanan ni Lady Leaf sa Badlands. Kusang bumuhos ang mga luha habang napupuno ng takot ang kanyang puso. Ang halimaw ay nagmimistulang handa na siyang salakayin. Ang sunod na narinig ay ang kanyang matinis na sigaw, kasabay ng dagandong ng bagyo sa labas. Ang sunod na tagpo ay nagbalik sa bayang nasa hangganan, kung saan nakatagpo ng ating bayani si Margaret Farman, isang masiglang mangangalakal mula sa King City. Punong-puno siya ng sigla, binabahan ng mga tanong ang ating bayani tungkol sa kanyang mga steam engine. Sabik siyang bumili ng marami sa mga makinang ito, at nag-aalok ng malaking halaga na 500 gintong royals bawat isa. Ang ating bayani ay natutuwa sa ideya na kikita siya ng 5,000 gintong royals para sa 10 steam engines. Ngunit kahit gaano niya gustong ibenta ito, hindi niya basta maibibigay sa mga royals. Ang mga steam engine na ito ay bunga ng pagsisikap ni Anna at hindi isang bagay na madaling mabibili o maipagbibili. Siya'y nalilito dahil si Margaret ay hindi lang mayaman, kundi kapansin-pansin din ang kagandahan. Mayroon siyang kwintas na may dalisay na ginto na naglalaman ng banal na bato ng paghuhusga, at kahit si Nightingale ay hindi matukoy kung nagsisinungaling siya o hindi. Napansin din ng ating bayani ang masigasig na personalidad ni Margaret, na tila eksaktong kopya ng Lady Lightning. Anyway, sinabi ng prinsipe sa kanya na bukod sa saltpeter, kailangan niya ng bakal, tanso, at ferrous sulfate, at umaasa siyang maayos niya ang mga materyales na iyon para sa pangmatagalang kasunduan. Masaya namang pumayag ang babae, ngunit bigla siyang natigilan sa isang bagay na nakita niya, at nang lumingon ang ating bayani, nakita niyang si Lighting sa labas ng bintana. Mabilis niyang binuksan ito, at biglang yamakap siya, na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Ipinahiwatig ng prinsipe sa kanyang kabalyero na tawagin agad si Nana. Nagulat si Roland nang maalala niya na may mga ngalakal sa loob ng opisina, na ikinababahala niya dahil si Lightning ay isang mangkukulam. Sa kabilang banda, mukhang kilala na ng babaeng ito si Lady Lightning, at hindi na siya magugulat kung siya ang kanyang ina. Pero hindi pinansin ng ating bayani ang babae, at nagpas siyang dalhin si Lightning para gamutin. Iniwan ng babaeng umaga na sumisigaw habang pinagmamasdan si Lightning na umalis. Pagkaraan ng kaunting sandali, gumaling na si Lightning at biglang damilat ang kanyang mga mata. Mabilis siyang bumangon, at si Wendy at Nana ay masayang-masaya nang makita siyang gising, binaha siya ng mga tanong tungkol sa nangyari.
Mukhang maluluha ulit si Lightning nang tanungin ng prinsipe kung bakit siya bumalik ng ganoon kabila sa gitna ng malakas na ulan. Inihayag niya na natagpuan niya ang mga guho mula sa treasure map, at may mga demonyo sa loob. Laking gulat ng lahat nang marinig ito, at si Teacher Scroll ay mukhang natakot, tinatanong kung pumasok ba siya. Sinabi niyang hindi, ipinaliwanag na may demonyo na nagbabantay sa basement door at may naririnig siyang sumisigaw ng tulong sa loob, pero natakot siya at tumakbo pabalik na parang duwag. Ngunit pinakalma siya ng prinsipe, sinasabing tama ang kanyang naging desisyon, dahil ang isang matalinong manlalakbay ay hindi pumapasok sa panganib nang hindi muna sinusuri ang sitwasyon. Idinagdag ni Lady Leaf na posibleng may isang mangkukulam na natrap sa loob dahil bukod sa mga mangkukulam, wala nang iba pang makakaabot sa kalaliman ng Misty Forest. Ngunit dahil ito ay isang guho mula pa noong 450 taon na ang nakalipas, tila imposibleng may nakaligtas doon ng mag-isa. Binanggit ni Lightning na walang palatandaan ng aktibidad ng tao, at walang senyales ng anumang aktibidad ng tao. Habang itinuro ni Wendy na ang lugar ay puno ng mga nakakatakot na hayop at walang sapat na pagkain, na nagpapalinaw na walang sinuman ang makakapamuhay doon mag-isa. Habang pinag-iisipan nila ang lahat, lalong nagiging malalim ang misteryo. Napagdesisyonan ni Lady Leaf na kailangan nilang humanap ng paraan upang mailigtas ang sinuman na nasa loob. Dito na pumasok ang ating bayani, sinasabing huwag mag-alala dahil hindi pa nila alam ang buong kwento. Upang malaman ito, kailangan nilang pumasok sa mga guho. Buong tapang niyang inihayag na papasok sila sa loob, at gagawa siya ng plano para mailigtas kung sino man ang nasa loob. Sama-sama nilang haharapin ang demonyo, at magtatagumpay sila.